bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882 ngayon, June 24, Martes. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, Larry Kidlat, Gadon. Yeah. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning sa inyo lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Love na rin. Yes. Kailangan, importante yun. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron yan. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning. Ito po ang karambola today. Yes. Kaya apat nako. Magandang ano to. Matindi to. Kasi ba? ano to 454th anniversary ng City of Manila. Ang tandaan na pala ng City of Manila. 450. Alam mo, sa lahat ng cities dito sa Pilipinas, yan ang maraming cultural heritage. Makasaysayan talaga. Although ginigiba. Oo. Nagigiba. Hindi ginigiba. Wala, meron naman mga batas. In place ang mga batas tungkol dyan sa cultural heritage. Parang hindi na Yun nga Hindi daw, sabi nila, redevelop. pag nire-develop, ginigiba Pero na. naglalagay ng pasad.
Pasidism. Yan. Samantalang sa ibang bansa, Talagang yung mga ganyang heritage, talaga nagiging pinupusog high-end. they work around. Tama. Nagiging Alam mo high-end. nung nagpunta Bakit ako ng ganun? lumang-lumang mga building, yung heritage. Centuries old. Oo, centuries old. Pero pagpasok mo, Modern. converted into High-end. mall or kaya hotel. Pagdating mo sa loob, napaka-moderno na. Hindi, iba tayo mag-isip Dapat ganun Kaya talaga pinupuntahan. Sa Singapore, ganon. Yung Ganun yung isang Singapore, seminaryo. Nire-restore nila. Di ba? Nire-restore. Yung Chimes. Ganyan Yung din. Chimes sa Singapore. Ganyan, Diba? Yung Chimes. ganyan din ang It's an gagawin. old church and seminaryo yun. seminaryo at saka yung Simbahan yun. Simbahan. Chimes. Chimes. Chimes pala ang Ganyan ang pronunciation doon. Ganyan ang gagawin ni Secretary Jerry Acosar. Pasig ganun, Development. Marami kasi dyan sa along the Pasig ang talagang mga lugar na So kailangan ayusin. naniniwala ka pa rin doon? Gagawin daw. Pare. Yun. Gagawin daw. Vision yan. Vision. Sabi nga, ang pinakamahal daw dapat na lugar dito sa Pilipinas, yung Intramuros. Yes. Oo. Pero wala. Merong Intramuros Authority, pero parang lang. Wala nangyayari. Hindi, maraming plano. Oo. Memorandum of Agreement. Importante yung plano. Naalala ko tuloy nung nabubuhay pa si Cado Roy Valencia. Siya. Kung paano niya alagaan yung Luneta at saka yung Intramuros. Na every weekend merong concert yan sa Luneta or kaya dun sa Intramuros. Naayos, At saka talaga pinopromote niya yung cultural. Namimiss ko tuloy si Cado Roy. Hanggang ngayon, yan ang tourism center natin, Manila. Basically. Although yung mga business travelers nagpupunta ng Ortigas Center or Makati Or BGC. or BGC. Ang turista talaga makikita mo yung mga Europeans. Europeans. Diyan nagpupunta at namamasyal sa Intramuros. Oo, sa Intramuros. Diyan sa mga lumang Simbahan. areas diyan. Kasi nandyan din yung National Museum. Oo. Meron bang tourism ang Manila City of Manila? Meron. Meron yan. Meron sila. Dati si Gemma. yan. Ng Manila? Gemma. Ng Manila, nung panahon ni Erap. Oo. Bakit wala nangyayari? Meron. Yung Intramuros, hindi ba si Mark Lapid sa Chesa? Chesa, inaayos din yan. But separate yun, Intramuros Administration at saka Chesa. Ang daming squatter Alam mo kasi ang nangyari. Pero maganda na rin ngayon yung river banks dyan sa... Yun na nga yung Pasig River. Certain section. 100 meters. Oo. Alam mo, mahaba yan. Kilometro yan. alam mo ang... Parang hindi... alam mo, naging problema kasi sa ano? Mahigit 40 kilometers yan from Manila mahaba yung yan. Bukana hanggang dun sa... Actually, Laguna. Pateros hanggang Laguna. Oo, alam mo kasi, yung sa Intramuros, nagkaroon... Nung binomba Manila, nagkaroon ng mga biglang nagkaroon ng mga titulo. May mga titulo Yung mga lupa, dapat wala yun Dapat yung area na yan, government dapat na yan. Bakit Nagkaroon ng mga titulo Magic. Di ba, nagkawalaan ng mga titulo nung nabomba Manila. Agad-agad Kanya-kanyang may mga nakapag-isip ka. Kanya-kanyang titulo. Meron natatakpan na napapatungan. Nako. Meron nga akong bayaw Yung tatay niya may titulo. Diyan sa Sinuloan, Laguna. Sinuloan. Maganda yan. Area yan. Aba, nalaman nila yung lupa nila. Meron na pala iba. Nakilusutan na pala. Oo. Ay maraming kasong ganyan, lalo na yung mga developers. Ay, pinakamalalaki. Ang daming yan. At sa Talusia, ganun din. Maraming alam mo, ang napatungan. tapang nila, kahit na nga mali yung description dun sa title, basta tatayuan nila yun. Babakuran nila yun. Yung may-ari nung Razons, yung lola niya raw, bayad ng tax. Oo. Emilyar. Doon sa Antipolo. Maya-maya, nandun na sa Sun Valley. Nakuha na. Paano nangyayari yan? Okay. Ganyan din sa Manila yung sinasabi mo. Manila, Dating marami. government. Maraming At ganyan. may pinakamagagaling na mga developer, umaabot ng thousands of hectares. Yun yung Coblanja, swamp yan Hindi dapat natititulahan yan. Akalain mo natitulahan. Naku, yung mga malalaking developers, Pagkatapos na benta pa. Yung mga malalaking Naging Pogo Center. yung mga malalaking developers kayang-kaya nila. kaya-kaya. Babrasuhin nila yan. Ano ibig sabihin mo At kaya?
kahit na yung mga may-ari na may title, wala. napapatungan nila, kahit magkaso yun, naku, aabutin sila ng siyam-siyam. siyam-siyam yun. In the meantime, nabakuran na Yan ang nangyari sa Ayala, just sa south. Yung golf, yung sa... Yes. Ano nga ba? Yung maraming ahas pag napunta ka sa out of bounds. So. Bigla sinara yun eh. Sinara. Kaso napatungan pala ang titulo. Hindi, alam mo, ang bawat real estate company, lalo na yung malalaki, meron talaga siya. It's an art eh. It's an art form kung paano mag-negotiate. They have perfected land grabbing. Minsan yung nag-aaway yung magkapatid, kusang pag-aawayin talaga nila para makuha yung So, they have perfected the art of land grabbing. Lalo na sa South, marami. Hindi daw, redevelopment. Ang tawag nila doon. Hindi land grabbing? Hindi lang grabbing. Redevelopment. Kasi Camellia. Nako. Kaya yung isang kaibigan natin, yung classmate ni Paring Conrad. Ni Conrad, si Joji, dyan sa Pilin Base. Huwag mong papupuntahin yung anak mo, tsaka masyado pupunta rin, naka-shorts, maputi yung mukhang wala Chinese. yun. Hindi, Yari. mayayari ka, hindi ka makaka-landbank dyan. Tataas ka agad ang presyo nun. Talagang mukhang talaga, yung So, it's an art form. Yan, bro. Meron silang mga talagang land assigned grabbing dyan. is an art. It's an art. Dapat siguro hindi na tatawagin land grabbing. May mga Basta special. land bankers sila. Mayroon silang At this time and age, nangyayari pa yan, even in the city of Manila. ang tawag nila doon special forces. May special forces. Special forces naman. Land banking. Babatiin po namin yung mga taga Manila. Yes. Okay. Maligayang araw sa inyo. At sa mga taga San Juan. San Juan. San Juan Wata-wata. ngayong piyesta. Wata-wata Fiesta festival. ngayon, birthday ni Pero ako, St. John the Baptist. Gusto kong manawagan sa mga taga San Juan, lalo na yung nandiyan sa may End Domingo, Huwag kayong na kung dinadaanan ng mga biyahe ng mga jeep. Huwag kayong Pagka naman nakita nyo na yung mga tao ay papasok nakapasok sa na ayos, papasok na opisina, huwag nyo naman basain. Kasi magtatrabaho pa yung mga tao. Holiday dyan sa inyo, sa ibang lugar, hindi. Hindi, kayo lang ang magbasa. At ibang tao, hindi naman dating ganyan ang practice. Oo nga eh. Strangers babasain nyo. Yan pong sa San Juan na yan, basaan. Sila. Nagbabasaan. Hindi yung mga ibang tao. Ang ginagawa nila, nakalinya sila dun sa kalsada dyan sa End Domingo. Tapos Lahat ng jeep doon, Hindi, babasahin nila. ang gumawa kasi niya, mga tambay eh. Walang maggawang magaling eh. Kaya nagagalit si Francis Mayor sa Francis Zamora. Kaya ako nasasabi yan, dahil ako mismo dumadaan ka doon. nakaranas niyan. Nabasa ka. Nabasa ako. Tubig kanal. Oo. Pupunta ako sa... Hindi naman kanal. Mabuti kung Hindi natin alam kung hindi nung panahon ni tama yung sinasabi ni Pancon, nung panahon ni Senator JB, mayor siya, kaya siya naglagay ng Wata-Wata Festival kasi sila. Sila yun. Yung mga ibang tao, huwag nyo nang pasahin. Hindi kasama. Art form din po yan. Oo. Pero issue yun. Biro mo, pasok ka sa opisina. Nabasa ka. Babasain ka. Siyempre, the elephant in the room. Yes. Ang presyo po ng fuel, gaso, napaka-bright ng idea. Para raw po hindi natin masyadong maramdaman. Dapat utay-utay. Utay-utay ang pagtaas. Yan po ang diskarte. Yes. Now, pakagaling na diskarte ng minamahal naming Department of Energy. So, hahatiin sa dalawa. Yes. Okay. Hindi Installment. Oo, hindi Today, mabilisan. mag-i-increase po ang diesel by 260. Ang gaso by 175. Okay? Eto na. Today yan. Sa makalawa, dalawang araw lang ang pahinga mo. Parang jingle lang ang pahinga din. Sa makalawa po, hindi ba kalukuhan to? Sa makalawa naman, mag-i-increase ang gaso 175. Ang diesel 260. Thank you. Bakit ka nagpapa-thank you? Ay, isipin mo, meron Dalawang konting araw. may So nagpa-full tank ka kahapon. Ngayon. Kahapon. Para makatipid ka kasi magtataas ngayon.
bukas magpapunta ka ulit. Para makatipid ka. Dun sa Dahil susunod. magtataas sa mga... Yung susunod na tranche ang tawag. Ang galing nyo. Ngayon lang ako nakakita ng tranche na Ay, ganyan, bilhin pare. na- Yung tranche na ganyan, ang pagitan lang ay araw. To soften the impact naman. Ikaw naman eh. Kailangan Halos wala namang epekto yun. Lalo mo Kung kinistress kung yung tao, halimbawa ang pagitan they niya ay have to mga do 2 something. buwan, Attorney, they have to do something. Kailangan meron ka ipakita. Wala eh. Walang anong gagawin nila? kung mga 2 months halimbawa difference, ganyan. Pero kung ganyan na the following day, mahihirapan pa ako mag-accounting yan eh. Yan daw ang result ng kanilang Studies. Dialogue. We have our shared commitment Yan. to balance economic realities with the need to shield our people from sudden price shocks. And we are pleased to report that they have responded positively to our request. Yan. Po ang statement. Okay. Paborito Well, ni lahat pare. yan na naman bunga naman kasi nitong nangyayari sa Middle East. Pwede ba akong Middle East. magbanggit ng isa pang elephant in the room? Ano ba yan? Controversial. At mayroon kasama natin si Secretary Pamandin. Kasi maraming mangyayari talaga. OFWs natin, price shocks, rice prices spike. Parang lahat ito, hindi ba nabibilaukan ang administrasyon, si Presidente. Ang politika, hindi kaya pwedeng i-side natin muna ngayon. Yung Hindi naman siya I'm not saying the impeachment, for example. President- Hindi naman siya nakikialam sa impeachment. Presidente, Hindi, but we have to Hindi be niya iniisip focused sa lahat itong problema ito. Hindi naman siya namumulitika Hindi siya Si namumulitika. Presidente hindi namumulitika. Hindi. Kaya nga itong mga economic team, yan, nag-aayos yan. Ang namumulitika yung Senado. Okay, yan. Senado. Pati House. Kongreso. House, Pero Senate. si Ay, Pareho Presidente sila, hindi. House and Senate. House and Parehong Senate, politika yan. Yun lang Okay. nasasabi ko. Ngayon, ang nangyayari po, meeting daw, emergency meeting, Economic ang budget. Economic team. Economic team yan. Yung ano. Really? You call that the economic, The economic team. To come up with team? The lightweight economic team? Hindi naman. Hindi naman. Team, Sobra ka naman. Kasama dyan si Manny Pangilinan. Today daw po, the credentialed. Today daw po, tumawag ang presidente ng meeting ng kanyang economic team. Yan. Boy, dyan si Derek ano? Go, ha? Oo. Okay. Sino? Si Derek Go, kasama dyan, economic team. Projects, pare. Who Tsaka else? sino? Si Frederick Go. Frederick Go. Wala. Okay, wala rin. ano? Hindi, mahusay yun. Okay. Economic Okay. heavyweights. Meron. Meron Si yan. Balisakan. Aha. Ayun. Oo, si Secretary Dep. Balisakan. Dep. Ay nga pala yung Delight fit nga. Yung NEDA ngayon ay DepDep na. bro. Department Ano masasabi of niyo, pare? Development. Ang maganda pong timing, Same color ba yan? habang tayo ay nagtatawag ng mga emergency meeting at ang ating Department of Energy nakipag-dialogue sa oil companies, biglang bagsak ng oil price abroad. Okay? Yung pong prediction, magkano ngayon, halimbawa, ang West Texas intermediate. Okay. Ang ating kaya si Singapore mean plots. Oo. Pero ito, indication din po, $68.5 West Texas. per liter. Ang sinasabi kasi yan, naabot na ng 80. Dati. Biglang bagsak kahapon. At bumagsak yan dahil nakita nung gumanti ang Iran daw, nakita ay hindi pala ang response ng Iran Ay Straits of Hormuz. isasara. Ang Strait of Hormuz. Sasakalin ng oil supply. Hindi, ang response nila, Gumanti. gaganti rin ng military. So parang na ano po, Lumuwag. ang pakiramdam ng ating ng mga oil producers. speculators. Yes. Ayan. Well, talagang dapat nagbitawan nabuksan sila nila ng dahil I'm sure naman na naisip nila na gagastos sila ng daan-daang milyon o trilyon sa armaments. Pagkatapos isasara nila yung oil nila, di paano yun? Hindi na sila makakahinga. Hindi sila kikita. How will you Saka mag-ceasefire na daw, sabi ni President Trump. Dapat lang mag-ceasefire na sila.
Dapat mag-ceasefire. Hindi nga eh. How will Trump do that? Persuading? Paano? Malayo yun dapat sa... Paano kung ano- mape-persuade ni Trump? Everything is yung mga fluid. Hindi, Sa bagay. Up to now, wala pang kasiguruhan kung ano after that strike, I understand, pumunta sila doon, nag-meeting ulit. Mayroon kasi siyang Mid-East peace negotiator. Okay. Si Steve Witkoff. So meron na pong mga nananawagan. Naging ano na naman to, political issue. Yung sinasabi ni Parang Joel. Etong fuel and oil price po, may nananawagan na mga, suspend na ang tax. Taasan na ang sahod. Siyempre, alam mo na kung kanino galing yung mga... I think the best, nahihirapan ng taong bayan. I think the best na amendment ngayon ay yung tignan ulit yung deregulation, oil deregulation. Okay. I think that's the best. Pinag-usapan natin kahapon yan, no? Yan, at saka yung IPIRA, yung mga yan, all of these things. Yung IPIRA talaga. Ano na yan eh. Ako, ang laking pahamak. Nagawa na lahat yan. Okay. Kasi po, ang ating taxation, almost 50% ng fuel cost ay tax. Kasi meron tayong excise tax. Meron pa tayong value-added tax. At meron pa municipal tax. Meron pang yung fuel marking. Oo. Binabayaran pa natin yan. Nakakadagdag po yan. Okay? At ang result ng supposedly na mga kailangan dialogue, ang measures ay hatiin yung price increase pag dalawang araw. Magandang ano yan. Maganda ba yun? Maganda. Naganda ka doon. Magandang ano yan. Halimbawa na hindi nag-iisip. What about nga yung sinasabi po ng smuggling yan? Yung smuggling, kailangan talaga. Kaya mataas ang ating taxation dahil sa smuggling. Kasi kung hindi naman natin sinasabing totally mawala. Yung malaki lang maibawas dyan, yung makukoleksyon ng tax doon, malaking bagay. Malaking bagay, pwede mo nang ibaba ang ating tax rates. Kaya ako nagpupursige ngayon ang Bureau of Customs at saka Coast Guard. Huliin lahat yung mga ano dyan, lansya, mga barko dyan. Lansya. Meron ba nahuli? San Fernando, 4 point, nagpapaihi. 200,000 liters. 200,000 liters. Alam niyo po ilang ang liters na fuel ang consumption natin? A day. Ha? A day. Umaabot sa 20 million. A day! Nakahuli ka ng ilan? 200,000. Laki nun. Wow! So, mga ilang oras na consumption. Siguro. Ilang minuto lang yun. Hindi, doon lang sa mga gasoline station sa La Union. Yan po sinasabi, di sana kung napipigil natin yung smuggling na yan. Ang estimate nila, 30% of the fuel that we could consume ay smuggled. Isipin mo yung tax na yun. Yung excise tax, yung at saka yung value-added tax. Value-added tax, 12%. Di ba? Di kung ganitong panahon, madali-dali mong mai-suspend dyan kasi meron kang... Hahabulin. Yung talagang koleksyon. Ngayon, hindi nila masuspend. Kasi yan ang pinakamadaling koleksyonin. Nagbabayad naman daw yung mga smugglers. Ng lagay. Nagbabayad ng lagay. Hindi. They also contribute to the economy. Through the purchase of luxury items. Parang ang hirap independent. They're priming the economy because they are sports car, yes, bahay, they are buying luxury items. Ito pa ang hinahanap ko sana. Sa ibang bayan po, big deal sa kanila yung fuel consumption efficiency. Kasi alam nga nila, mahal yung oil at saka ang hirap up and down. Ang hirap niyan. So kanila po, big deal yung fuel efficiency. Sa kanila, minomonitor nila yan. Okay? Kasi isa pong bagay yan para to soften the impact of any price increase. Kasi very efficient ka gumamit ng fuel. Okay? Mga ibang paraan po dyan, like Europe, tinataas talaga nila yung tax purposely. Hindi naman nila kailangan yung revenue. Ang aim po nila doon ay yung fuel efficiency. Ikaw, malaking gastos mo. Yung kotse mo, i-condition mo yan. Para may fuel efficiency. So tinignan ko po yan, energy consumption. Dito sa website ng Department of Energy, ang galing
Oh. 20 years delayed ang latest po na figure ay 2005. Ang efficiency? Ang energy consumption by sector, halimbawa. Okay? Ang latest figure nila, 2005. Ganda. 20 years late lang. Oo. Hindi na masama, di ba? It takes time. It takes time to have some studies. Ganon. Para monitor mo lahat yun. This shows us, hindi po nila Pinag-iisipan pinapag-aralan niya mang ganyan. Okay? Napakatagal naman. So ano ang kanilang pinag-usapan kahapon with the gas companies? Ano pinag-usapan nila? To delay the increase by 2 Pero po sandali, days. yung fuel efficiency measures, pare, long term, medyo matagal-tagal yan. Hindi yan basta-basta may implement. Dapat matagal lang ginawa. At ano, Kaya nga, 205 bang sabay 205. Pero right now, as a strategy now, Hindi ka pa ba masaya noon? 20 years lang. Lalabas na. Lalabas The na? studies after 20 years will come out. nabuti pa pala yung water industry. Kita mo, minahalan nila ang tubig. Efficient Efficient gumamit sila. ng tubig ang mga tao. So, Medyo naayos. Meron ako nakita, 2010 figures, pero parang Ano yan? Consumption figures. consumption figures, meron 2010. So, 15 years delayed lang. Sabi ko sa'yo, pare. Pero hindi po organized Who's yung in charge website. of that? DOE yan, ano? DOE, Department of Energy. So, ibig sabihin, panahon pa ni GMA, yung mga figures, so panahon ni GMA, pinag-aaralan nila yan. Pinag-aaralan na. Panahon ni Pinoy. wala na. Panahon ni Presidente Duterte, wala na rin. Panahon ni BBM, Pag-aralan na. Talagang, kaya nilalabas na eh. sigurado na yan. 2005, 2010, ilalabas na yan. There is a plan to do that. There's a plan. There is a plan. Baka kailangan ng memorandum of agreement. They will do that together with PSA. What about intensified monitoring? That's not going to happen in the meantime. Because kasi every 2 days ang increases. So hindi na kailangan na intensified Hindi na. monitoring. Okay. Magbabalik po ang Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako po si Conrad Baral. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Larry Kidlat, Gadon. Kaibigan ng lahat. Good morning. Good morning. Ngayon, pare, may babatiin lang akong isang taga-subaybay natin. Kaibigan natin to, si Colonel Popong Andolong. Nasa ospital ngayon, nag-bypass pero nakikinig pa rin. At Colonel na ba ngayon si Bobong? Colonel sa Reserve Force? Reserve Force? DND, ano siya. Siya spokesman, di ba? Si Bobong. At saka yung kanyang misis, si Tet. Nandiyan. Good morning. Good morning sa inyo lahat. At saka kahapon, Get well, Popong. nakalimutan natin batiin yung ating kaibigan. Sino? Secretary Bebot Bello kahapon. Kahapon. Birthday niya kahapon. Secretary. Wala na yata sa Meko. Wala na. Wala na siya sa Meko. He's happily Retired. No, playing golf. Consultancy. Playing golf. Hindi nag-retire sa golf. Hindi nag-retire yan. Kami retarded na sa golf. Ni Parang Joel. Golf ngayon? Golf day. Nakita mo. Maganda ang panahon. Ganda ng panahon. Meron po nagre-request congratulate naman daw yung OKC. Yes. Okay. Oo. Although injured si Halliburton. First quarter pa. Sana mas maganda laban. Kung hindi... Hindi na-enjoy. Achilles tendon. Achilles, bro. Hindi siya nagkukunyari. Snap. Yun mga bigla. Hindi makalakad. Hindi makalakad. Inakay. Dalawa, hindi niya na maitapak Hindi mo yung maitatapak yun. Achilles. Matatagalan Sakit yun. Saka matagal ang recovery niyan. Sila Durant. Yan, Achilles tendon. Si Klay Thompson, Achilles tendon. So hindi totoo na nagkunyari. Kasi may pusta daw. Hindi totoo. Grabe naman yan. May mga plus 10. Sa tagal mo kasi nag-manager kung Jonathan. Napaka-suspitsyoso ka talaga sa mga player, mga basketball player. Yung dating ang galing makasalubig lang ngayon wala na. Yung kamay, nabibitawan yung bola. Suspitsyoso ka kagad doon. Isa daw po sa pag-uusapan mamaya ay yung subsidy. Ayan. Sa fuel. Doon sa economic team. Sa economic team. Ito lang masasabi ko dyan. Okay.
Kung yan lamang po ang measures natin, napaka-walang epekto hindi mo yan. kayang Dahil lahat magkano yan. ba ang nakalagay sa budget Na subsidy. na subsidy? Sa transportation po, 2.5 billion Naku. pesos. Kakainin lang yun sa araw. Ha? Sa araw lang yun. Kain. Anong kain? Kakainin ng mga ano. Baka kung umabot. Hindi ba umabot pala? May problema, no? Kasi ang main problem po niyang subsidy na yan ay yung distribution. Distribution. Ayan. Doon naman sa mga magsasaka po at saka mga mangingisda. Magkano? Magkano nakalaan dyan? 585 million pesos. Thank you. Baka tinga. Hindi. Baka tinga. Umabot ng tinga yun. Yung sa'yo, kain eh. Oo. Baka ito, tinga. Yan daw po ang main topic, sabi ni President Claire. Baka walang mangyari sa meeting kung yan lamang. Ang suggestion nga natin from the very start, we have to review the deregulation law. Isa po merong short-term measures kailangan Yes. at mayroon long-term dahil asahan na natin, mangyayari yan. Continuing yan. Kasi po napaka-importanting commodity niyang Yang oil and therefore pinag-aawayan talaga yan. Whatever happened to the government-to-government contracts for PNOC, pati yung pag-ayos ng service contracts. May mga service contracts tayo. Yan pong oil, hindi mag-stabilize. Mag-stabilize sandali, tapos may mangyayari na naman, maapektuhan na naman yan. So, kailangan ang ating Long-term. inaasa natin, lagi may mangyayaring ganyan. Ano yung long-term natin, Jonat? Yung nga yung pinag-uusapan natin, di ba? OPSF, at the very least. Isa, government to government. Government to government. Fuel efficiency. Yan ang Switch to other fuels. Na ginagawa naman, Nangyayari ba yun? mabagal lang ang Ano daw? niyan. Ano Maraming pledges. Maraming pledges. May plano. Plano. Maraming pledges. Solar, EV. Pati yung sa hydro and other resources. Okay, nangyayari yan, ha? Sana. Okay. Kasi ngayon, like for example, we had always wanted to find out ano nang nangyari doon sa programa na ayusin yung Agos hydro. Okay, yan. At saka yung mga hydro operations natin dito, whether it is small hydro or yung mga malalaking mga weir, ang tawag nila doon, weir. Wala rin. Wala pa. Pero at least may assurance tayo galing kay President Claire. Quote, "We are ready for anything. The government will meet all the needs of the people. They should not worry because the government is now working for all of us." Yan. No? Tama ba yan? Don't worry daw. The government is for all. or nananawagan na po ngayon ang mga political, lalo na kaliwa, parang nag-agitate na. Yun ang interpretation ko. Doon sa mga sinasabi nila, nananawagan na. Wag daw stop oil price hike. Pwede ba yun? Kaya ba natin yun? To stop the oil price hike. Kaya ba natin? Hirap niyan. Ano yun? Mahirap Okay. yan. Stop oil price. Para yung strike sa abot. Patanggalin ang Marcos dictatorship. US Marcos regime. Patay tayo. Patanggal. Yan po, mga party list, mga groups daw. Yan po ang kanilang panawagan. Stop oil price hike. Tapos yung fuel, suspend the fuel tax. Taasan ang sahod. Yung VAT sa fuel. Lahat. Malaki ang malaki ang ating take from fuel sa revenues. Lahat ng gawin natin merong element na fuel price. Diba? Delivery. Lahat yun. Para pumasok ka, pamasahe. Lahat. Delivery ng food. Lahat. Production sa manufacturing and farms. Lakwatsa ng mga bata. Yan. Fuel yan. So, sabi po ng DOTR, bibilisan nila. Nag-announce kahapon. Bibilis na raw po ang pamimigay ng subsidy
sa mga public utility vehicles. Hinahanap ko yung figure na yan eh. Ilang lahat ng registered na public utility drivers na pwede tumanggap ng subsidy. Hinahanap ko po yung listahan na yan. Walang nakakapagsabi sa akin kung saan makikita. Ang sinasabi ng LTFRB, mabibigyan ka lang ng subsidy if you already belong to a cooperative. Ay, nakalista ba sa kanila? Kung sino-sino yung mga member ng cooperative? O ibibigay lang nila sa cooperative, bahala na kayo. Hindi, unang-una, sino-sino yung mga cooperative na yan? Ayan, isa pa yun. Diba? Saan yung mga yan? Baka mamaya limited lang yan sa Metro Manila. Paano yung mga nasa probinsya? Nag-announce po ay yung kaibigan natin, si Asek Mon Ilagan. Yan daw po ang utos galing sa Malacanang. Okay? 5 pesos per liter sa diesel. Ang increase, therefore, magkano yung subsidy? Mon is tamang-tama si Mon, kaya kailangan i-revisa mo ulit, boss, yung transport cooperatives because he is the executive director of the Office of Transport Cooperatives, si Mon. Ayan, tama. So, kailangan i-ayos mo. Ang bahala po dito sa distribution na to, kung kayo ay interesado, kayo ay nagdadrive, o magkano kayo nagdadrive, ay ang LTFRB daw, for the PUVs. For the tricycles, ang bahala po dyan, DILG. Okay. For delivery drivers, meron pala si subsidy in delivery. Delivery ka ba, pare? Hindi tayo Hindi ka delivery. delivery. Sayang. Sayang. Rider. Sayang, meron ka sana. Sana, no? Ang DIC... Pwede ako magpanggap. Kasama po yung nag-grab at move it. Kasama po dyan sa mga delivery drivers. Ang bahala po dyan, DICT. Yan. Meron ba silang technique how to distribute? Daming moving You have to parts. be registered. Oo. Aha. Kailangan. Well, registered naman Paano lahat ba yan, mag-register? Hindi, basta nandun ka sa platform na yan. Move it, angkas. Hindi pa lang daw po masabi kung kailan mabibigay ito subsidy na to. Pero dadalian daw nila. Pakidalian ho ninyo kasi tataas na naman ang presyo ng sa Makalawa. Sa Makalawa. Mas malaki sa Makalawa. At least napagbigyan yung request ng Department of Energy. Pero diba, staggered daw eh. Pag tumama na ang presyo sa, sabi, $80 per barrel. Trigger Malayo yun. pa So, meron tayo ng proseso para trigger, okay, eto na. Subsidy. Under na yung mekanismo. So, pag hindi pa tumama, walang subsidy. Hindi, pero inaayos nyo na, nakaumang na yan. Yung Ha? Pero having said that, magkano ba yan? Magkano bang 2.5 billion for how many drivers? Oo, ganong karami yan. Ayon ng Department of Economy, Planning and Development is now assessing the potential economic impact. Now assessing the potential economic impact. Okay. Ayos ba yun? Wala eh. Walang magic. Walang magical eh. Walang salitang magical impact. Hindi ganun. Is now assessing? Oo, gusto ko pa si Chula, Chula Aurel, may magical island of Siquijor. Magical island. Pero ito, Anyway, I don't know if it indicates anything. Ang Philippine Airlines po, hindi raw sila magtataas ng pamasahe. Efficient. Baka efficient yung kanilang fleet. Iba daw ang nakikita nila. Na dapat ang conflict sa Middle East, they're holding back, at ang kanilang ay hindi makasyado makaapekto. Kita mo, parang nakita nila, nababagsak yung presyo ng langis kahapon. Ang laki ng binagsak 7% to 10%. Yung Texas, West Texas. Talagang itong mga Philippine Airlines, contrarian itong mga ito. Mukhang alam nila. Mukhang may alam. Pero may nagsasabi rin, kasi taas na pamasahe nila. Sa totoo lang. Pag magtaas pa sila, baka wala nang bumili. Baka wala nang sasakay dyan. Ngayon,
Kung hindi sila magtataas, magtataas yung iba, baka Mano sila? And they just bought a new plane. Yan pong pagtaas ng ano yan, automatic yan. Hindi na nila kailangan ng pamasahe sa airline, ha? Hindi na nila kailangan mag-request. Hindi ka mukha ng jeep. Na kailangan nyo go through that process. LTFRB po ang magsasabi kung magkano pamasahe. Diyan sa airline, parang halos free market. Free market. Binigay na yan ng camp. Matindi ang competition dyan Bakit? Isa lang naman ang Philippine Airlines. Yes. Hindi, Cebu Pacific. Yung Cebu Pacific, sa local. Patapos sa overseas, marami. Marami Lalo na sa yung overseas ngayon. Papuntang Middle Marami East. nga, bukas na bukas. Bukas na bukas. Oo. Binuksan natin talaga nakaano tayo. Naging tayo proponent Dami tayo. mga trips ngayon na mura. Papuntan ng Singapore, Vietnam. Naging proponent Thailand. tayo ng Open Skies Oo. Open skies, Yes. Naging proponent tayo. Okay, open skies policy. Open Skies policy. So, pagdating po sa pagkain, okay, Ayos pa naman daw. hindi may bright move din ng Department of Agriculture po. Ayos pa daw. Okay. Ipopostpone niya muna raw yung pagbaba ng maximum suggested retail price on imported rice. Ang policy natin dyan sa bigas ay laging tungkol sa imported rice. Right. Bakit gano'n? Imbis na suportahan yung ating Alam mo ba na mas mahal Bakit imported ang rice premium local rice, kagaya ng Ifugao rice at saka Mindoro rice, kesa sa imported na Vietnam and Cambodia rice? mas mahal? Mas mahal ang... Sino ba naman ang kumakain ng premium? Ang kinakain natin yung mga ordinaryong local rice lang. Masarap kung yung masarap local yan. rice Pero na 42 pesos, mahal, masarap maalsa, maputi, mabango. Ang gusto raw po, dapat kasi by July 1, ang broken na imported rice, yung 5% broken, ay dapat ang maximum suggested retail price po niyan ay 45 pesos. 43 pesos per kilo hanggang 45 pesos per kilo. Gusto ni Kiko Chu Laurel Jr., ibaba na yung MSRP sa imported rice. Okay? Hindi niya raw magawa-gawa yan. Ngayon, baka magkaroon daw ng market shock. Nabigla ang market. Mabibigla. Na-traumatize. I-delay daw niya yan. Yung pagbaba? Yung pagbaba. Hindi raw niya makita kung saan papunta ang world market. Imported. Ito nga, tinatanong ko, pare Larry, marunong ka bang mag-identify kung ano ang imported sa local? Actually, pagka nasa tindahan sila, hindi mo naman malalaman para saan yung MSRP on imported rice? Siguro kasi... Maximum suggested retail. Okay, retail. Para saan yung policy na yan? Hindi ko maintindihan yan Kasi may mga retailers. May mga local na well-milled na 42 Kasi ako, namamalengke ako, kaya alam ko. Paano ko malalaman na ang binibili ko ay imported versus Sinasabi local? rin naman ng tindahan Ayaw. Ito imported, ito. Boss, imported to. So meron kang limit dyan. Maximum. Sa retail. 42, 43 to 45. Hindi nila sinusunod. Well, actually, ganun na rin naman ang presyo ng mga local Okay. So, baliwala itong sa policy ibang na to. varieties, like yung Ifugao rice at saka yung Mindoro rice, mas mahal sila kaysa sa imported. Mga local yun, Kasi talagang napakaganda, napakasarap at saka pagka sinaing mo Yan yung puting-puti. yan yung mataas-taas. Bakit parang big deal sa kanya yung MSRP on imported? Kasi nga yung... ganitong yung iba, namumblema ang para taong bayan, yan ang iyong inaatupag. Yang MSRP on imported rice. Kasi siguro para may alternative yung iba na pwede namang bumili ng hindi 60 pesos na premium.
meron naman mga imported na Na premium pwedeng din. mas mababa. Parang Na din mas ito, mura. yung 2 araw na na- delay ng increase ng fuel, it doesn't mean anything to us. Oh. Smoke and And mirrors ang tawag dyan. Oo, and Smoke yet, mirrors. yan ang inaatupag ng pinakamamahal ni paring Joel na Secretary ng Agriculture. Ay, hindi. Kasi importante yun dahil maraming mga imported eh. Right. Meanwhile, ang local na bigas, we don't tama want sinabi ni na- Larry, mahal eh. We don't want na i-flat Oo. ng mahal mga kasi imported na yan. mahal ang inputs Oo. kasi eh. So, Pinapalusot nga na as local yan eh. mahal ang logistics. Oh. Kaya inaano nila, tinitingnan nila. We don't Mas want mahal this ang local. to be flooded. Which is why it begs the question, bakit hindi mag-focus dun sa pag-ayusin ng production, Bakit nga ayusin ng hindi? logistics, ayusin, that's the hard part kasi. That's the difficult part. Ginagawa na Well, yun. ginagawa naman yan. Ginagawa. Ang dami kasing naging problema na napabayaan ng mga previous administration. Na kung ngayon mo ipipilit, yung kailangan mataas ang production, hindi magawa talaga. Hindi na. talaga. Una-una, Hindi agad-agad, yung hindi pwede. hindi agad, yung mga previous administration, hindi inasikaso yung irrigation. Magmula nung time ni Cory, pare, Yun wala lang, na nangyari sa irrigation. Napabayaan na yan. Ngayon, So 40 years na, Oo. na walang Kahit nangyayari naman sa yung mga irrigation. sumunod na administrasyon, ganun din. Hindi rin inasikaso yan eh. So ngayon, Hindi nga, nakikita na... nabawasan pa. Oo. Ang irrigated land po natin, nabawasan pa. Yan, nasabi ng World Bank. Oo. Ang potential natin to have irrigated land, ang laki. Oo. Ang nagagawa natin, 20%. Tapos yung 20% na yon, nabawasan pa yon. Oo. Dahil naging subdivision. Oh, ikaw naman. At, pare. Real estate, pare. Isa, ang tawag dito simbolo yan or monitoring yan ng pagprogreso ng isang bansa, ng It's ekonomiya. a sign of Ang progress. isa pa naging problema, magmula nung hinold ng Cory administration, yung mga water reservoir projects ni totoo yun. the late President Ferdinand Yung Marcos kaliwatan, Sr. dapat ginawa na yun nun. Nung nawala yung mga Mura yan, pa, lalong naging kulang ang patubig. Alam mo, ngayon nga lang inaasika, tinututukan ngayon yun ni Presidente Bongbong yung NIA. Palagi niyang tinatawag ang atensyon niya, palagi ina-update niya, Dapat lang. nagpapa-update siya, Yan napakaganda ngayon ng programa ngayon ng NIA na by the end of BBM's term, malaki ang... Sino gumagawa ng mga irrigation project? DPWH? Hindi, ang NIA. Yeah. Tapos National nangongontrata Irrigation. mismo. Oo, Hindi sila. sagot niya ng DPWH. Hindi, kasi- yung farm to market. Agriculture. Agriculture? yun. Department of Agriculture yun. Sila na rin ang nag-award ng kontrata nun. Pero kasi yung farm to market, malaking involvement dyan ng LGUs. Kasi yung mga LGUs ang nag-identify kung alin yung mga and Lalagyan. yung pati na rin yung kontrata doon, sila na rin yung nagbibid. But under the monitoring and supervision also of DAR. Agency, so... Oo. Ang DPWH Pero po, hindi na nationalize yung niyan, yung kontrata. Localized yan. Halimbawa, doon sa malayong lugar, sige, kayo ma-identify kung alin yung kailangan yung farm to market road. Pag na-inapprove naman ng DAR, sila rin yung magpapabid doon. So sila mag-identify. Meron ba tayong overall Decentralized plan? Master plan? Meron naman sila. Meron. Good. Merong yung master plan yan, yung Sinong policy. gumawa nun? DPWH? At saka DA. Ang Department of DA, and of course, may batas din naman kasi yan eh. Ano yan? Kaya dumadaan din niya sa GAA kung alin yung mga sinubmit na identified na dapat. Merong kahapon daw po 127 years anniversary ng DPWH. Yes. Grabe. Oo. Tagal. 1898 natatag na yung DPWH Kasi yan eh. nung revolutionary government. Ha? Kailangan natin ayusin ang ating mga infrastructure. Pero meron akong gustong idagdag sa dito sa farm to market roads na ito. Grabe ang sindikato dati diyan. Grabe ang kakalukuhan diyan ng mga directors sa DA.
ang ginagawa naman nila dati dyan, halimbawa merong isang LGU na merong kailangan magpagawa ng farm to market road, di isasubmit nila yun for approval sa DA. And then, ihinga nila ng budget yan. Itong problema sa dati ang naging experience naman ng mga mayors dyan, yung mga director dito sa DA na nag-a-approve ng mga farm to market roads na yan, dinidikta nila kung sino yung contractor. Yun. Oo. Para may chispis. Pag hindi sinunod ng LGU yun, ay wala kang makukuha. Wala kang makukuha ang farm to market road. Ang record daw sa vote buying nung nakaraang eleksyon ay nangyari in a certain town in Mindanao, umabot sa 30,000 per head. Per head. It's a small town. Because of the pride na kailangan manalo. At hulaan mo sino yung kandidato na handpicked by the political powers there. Talaga? Taga DPWH. Marami. Nasak ako, sabi ko, saan galing yun? Di hiningan muna yung mga kontraktor. Pagkatapos, 30,000. Grabe. Kasi kung... So, ang DPWH pala ngayon ang star? Kasi kung ang botante, halimbawa, ay 20,000 lang, 25,000. Para manalo ka, kailangan mo 15,000. Panalo ka na. Diba? Gastusan mo ng ilang... gastusan mo yun. Hundreds of millions. Yeah. Sabi ko, dun sa source, parang babawiin yun, sir. Di, siyempre... Sabi niya, hindi na babawiin. Kasi galing din naman sa yan eh. Hindi na babawiin, pero yung ayaw mong matalo. Di ba? Sabi nga sa Batangas, maubos na ang yaman. Huwag lang ang yabang. Yun daw yung case na yun. May mga ganun palang eleksyon na ganun ang kaso. Pero ito din naman ang kagandahan dito sa ginawa naman ni Secretary Kiko Chu Laurel. Nung malaman niya yung naging modus operandi nitong mga nandiyan sa farm to market roads, pinagsisipa niya yung mga tao ron at pinalitan. Pinalitan na ngayon? Okay na yan? Okay na. Konti na lang ang kita siguro. Hindi ka mukha dati. Moderate. Dati yan? Farm to mansion. Moderate na ngayon. Hindi, mayroon bang bagong project? Di ba, lahat ng kalokohan sa PDAF, nangyari sa agriculture. Noong panahon ni Pinoy. Panahon ni Cory. Nagkakandawala-wala yung mga... karamihan dyan, soft. Yung pork, karamihan soft. Yung soft. Pero ngayon, seminar, mga ganun. meron ng bago rin ngayon, farm to market, pero bridges. Kasi meron kang kalsada, walang tulay. Papunta doon sa kabila. Lilipad yung mga farm. So meron still bridges program for farm to market. Pero to be fair to Secretary Kiko Chu Laurel, maayos ngayon ang pagpapatakbo nitong farm to market roads. Inaano yan? Nakita ko rin yun dahil na noong panahon din isa ako sa nagbibigay ng info sa kanya na itong na to, humihingi itong mga tao mo dito may ganitong bayan. Yung mayor nagrereklamo sa akin na hindi sila makapagpatayo dahil kasi nga ini-insist na itong contractor na itong kuhanin. Ang inaano lang ngayon dyan sa farm to market road, sinasabi lang natin, this should be based on the production areas. Hindi pwedeng doon ka bubuhas. Hindi pwedeng maglagay ka ng farm to market road. Kilala na crops na ito. Farm to market road, wala nang palang farm. Wala palang production activity doon. Kung walang production activity. Saan pupunta yan? Kung walang agricultural yun kaya ko sinasabing kailangan may master plan. Kasi kung walang master plan, halabira yan kahit saan. Kung may master plan, sinasabi ni Jonathan, Mindoro, buhusan mo yan ng kalsada. Yun. Rice producer yan mga ganun. Hindi lang rice producer. Yung bananas dyan at saka yung citrus, napakarami. Isa pa, yan. Yan, Cotabato. Yan, mga ganyan. Bubuhusan mo yan.
Diba? Iloilo. Yung mga root crops. Ang Mga nakaraan yan sa Mindoro. mga... kaya may check and balance din yan para malaman kasi kung meron kang DA, meron kang DILG at saka meron ka rin public works kasi makikita mo doon kung ano nangyayari kasi baka mangyari. Ito lagyan mo ng farm to market road. 3 beses na nalagyan yan nasa napunta? 3 beses na nilagay yung Nawawala po eh. 23 at DWIZ 882. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at si Larry Kidlat. Gadon. Good morning. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Thank you. Kailangan tumaya kayo, Oo, kailangan tumaya. At saka mabuti naman talagang ginagawa ng PCSO. Ako na witness ko yan doon sa mga tinulungan nila na talagang marami silang natutulungan. Maraming tulungan. At ang isa pa dyan, Etong Casino Plus, may natutulungan ba to? Ayan. Yung Casino Plus, walang natutulungan ko hindi kasama ang GCash. GCash. Casino Plus GCash. Paano nangyari yung kasama pa yung GCash na ito? Alam mo dyan sa PCSO? Ang center daw niya, kasi talaga daw nabago ang landscape ng gaming nang pumasok ang GCash. Kabakas, ang Pagcor. Sila mismo ang may pasugal, ang GCash. Imbes na sila lang ang tagabayad. O sila lang yung intermediary. Sila na ngayon ang may pasugal. At ang kabakas nila ay ang Estado. Paano nangyari? The state, ang Pagcor. Di ba napakahusay niya? Kako, magre-reklamo yung mga gaming dyan. Dapat. Ano na yan eh. Iba na yan. Monopoly. Hindi na equal dapat opportunity. Dapat yung mga ibang gaming kumuha na rin ng Sinubukan ko po yan na pumasok. Sa dyan. So meron ka palang fill upan. Ito daw po ang sabi ng kanilang babala. Yan. Babala. Kung sino mga hindi pwede magparehistro para magsugal. Diyan sa app na yan. Dito sa joint venture ng GCash at Pagcor. Itong Casino Plus. Itong Rolls-Royce na ito. Gold standard. The gold standard of the gaming. Rolls-Royce of online gambling. Yes. Government official. Yan, hindi pwede. Government employee. Yan. Okay, members of the Armed Forces of the Philippines. Members of the PNP. Ba't hindi nila sinabi na all government employees? Iniisa-isa pang... Hindi, kailangan ko na. Kunyari marami. Very restrictive yan. Very restrictive to. Persons under 21 years of age. Persons included in the Pagcor's National Database of Restricted Persons. Yan. Ito yung pinababan ng mga kanila mga apel. Gaming Employment License Holder. Yan. Pag taga GCash ka, hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Merong terms and condition, tapos you have to accept it. The terms. Bago ka ma-register. Kapag daw nag-violate ka dyan, kung ano man yung pera mo, mapo-forfeit. Na nakalagay doon sa iyo. Confiscated. Kumbaga, meron ka kasing parang bangko doon sa sa GCash. Meron kang i-maintain na balance eh. Eto pa ang nagulat ako, parin Larry, parin Jonat. Ang sugal dyan sa GCash at Pagcor, 24/7. Siyempre. Walang pahinga. Maski jingle. Siyempre. Walang pahinga. Talo niyan. Para si Kuratsa to. Ang babaeng walang pahinga. Yan. 24/7. Galing.
Siyempre. Bakit siyempre? You have to make sure na Ma-entertain ang lahat. Ang lahat. At saka, it really is the gold standard. The urge of gambling Yes. can strike you anytime, anywhere. Really? Oo. Yun nga yung nasa jeep yung sinasabi mo yung turista, nakita niya yung jeepney driver. Aba, Taya ng taya. sa Anywhere, anytime sa yan. Gcash? Anywhere, anytime. Kung bigla kang mayroon na nanaginip ka, na mananalo ka pala. Pag pinalagpas mo yun, mga gigising taya ka, tataya ka. Wala nang panaginip dito mga bakarat, ganyan ang laro dito roulette. Oo. Mga ito ang ating gagawin Tunay ngayon. na, para ka nasa casino talaga. Gold standard nga yan Ito yung dahilan po nila kung bakit 24/7. Gamblers needs round the clock. Yan. Yeah. In the dynamic world of online Yan. gaming. Hayop sa English, In the dynamic world. Issues. Namamas ko kami sa ganyan press release pa rin. Araw-araw, inasabi ko sa iyo. At saka, Issues can arise at any time. yan. Okay, tama. Yeah. So Pagcor Gcash understands this and Ay, understanding naman pala sila offers round the clock customer support. Yeah. Pagcor Online Casino Gcash dedicated team is always ready. Hayop sa... You must understand. Hayop maggumawa ng English. You must understand. Isa lang sinasabi, tumaya kayo. Manalo. You must understand kasi, ito kasi, they are Ang catering. message lang nun ay sumugal kayo. Sa hayop sa English. They are catering not only to the Philippine audience. Global yan Global. So 24/7 yan. Global ang audience yan. It underscores Pagcor Gcash unwavering dedication Yan. to customer satisfaction. Nakita mo? So, maski na nagkakagera na sa Israel at saka sa Iran. At yan, nagkaroon ka ng urge na tignan mo yung gaming, ayan, meron Bakit nga pumayag yung bakit pumayag yung Pagcor? Nag-Gcash Na ang yung kasama. e-wallet, yung payment company. Yung payment system. May pasugal. Mali yan. At yung Pagcor, bumakas pa. Oo nga, oo. So ano yan? Sin Capital yan, pare? I doubt it. Wala. Sin Capital yan kasi, ang Gcash, ang platform lang ang kailangan mo dyan. Yes. Sino pa ba kailangan mag-operate niya? Wala ka ng... Ano ka? Ang alam ko sa mga... Iba yan, yung pay bayad, di ba? Iba pa rin yun. Well, isa yun Yung sa Go mga Time. payment gateway nila. Oo. Yan. Maya, Gagaya din yan. Gcash, Hindi sila. Tsaka at saka Palawan. isa pa, tatlo yung payment nila, Union System. Bank. Magkakasama na yan. It's a network of payment systems. And that payment systems will eventually take care of all of the gaming operations. Para Yan, saan yan, na nila lahat. Ano yan yan din kasi? ang downside ng mga digital banking Kasi ang bilis mo makagawa ng mga paraan para binusugal, Ngayon, Ang nakakapagtaka niyan, Hindi, kung binaan natin ang Pogo, binaan natin ang Isabong, wala na yan. bakit ganito? Ito bang gusto natin? next turing araw, marami na rin magre-reklamo yan. Ang dami na na-addict Oo. Ang sabi ni President Clear, pag na-addict yung kamag-anak mo, i-report mo. Yan. Di magpapalit lang ng cellphone yun. Ngayon, Galing naman ang Ang solusyon akin na lang yun. Napakagaling na solusyon na yun. ang akin lang pakiusap sana dyan sa mga payment systems na yan, total magagaling naman kayo. Why don't you try to work out a payment system na makakapabilis para sa mga food producers at saka yung mga talagang basic services? May kita pa kami dyan, Jonat. Meron po. Saan ang kita namin? Ang kita ninyo dan ay inyong konsensya na aayos. Nakagaling. Laos na Aayos. yan. Laos na ba yun? konsensya, wala na yan. Di patriotic. Wala na yun? Wala na, laos na yan. Yung payment system na yan, na meron din siyang magandang nagawa. Kagaya halimbawa ng na-support niya yung e-commerce. Oh. Dumami ngayon No question about that. Dahil nga sa kasikatan nila, ginamit na ngayon nila sa bisyo. Yun lang ang mahirap. Yun ang sinasabi ni Pero ang Jonathan laking tulong niya sa e-commerce. Di lamang na lamang ka. Ikaw ang Nandun ka payment system Tapos nandun ka, kabakas ka. Oo. Ikaw Pagcor, ikaw ang regulator Oo.
Ang kabakas, Unahin nyo muna yung... yung regulator, ang kabakas, yung payment system. Oo. Sa pasugal. Siguro magiging mainit din yung usapan na yan. Hindi, magre-reklamo yung ibang gaming ang platforms. Bakit kami? Ay, sasabihin ng Pagcor, ganon, reklamo ka. Tanggal ka na lisensya. Oo. Kasi ang nirereklamo rin mo rito, basically, is Pagcor. Oo. May kasama po kami, Maya. Pay Maya. Meron ba? Bakit? Meron ba? Pwede ba kami? Hindi kayo approve. Kaya kayo eh. Palawan, ito. Palawan. Indigenous ito. Palawang kayo eh. Hindi kayo Bobby approve. Castro, isa an entrepreneur. Hindi sila mala Rolls Royce. Sorry. Ano, di ba? Hindi aabot ha. Hindi Hindi kayo aabot. gold standard. Hindi gold standard. Hindi kayo gold standard. Sorry, Rolls Royce. Gold standard, di kay gold standard. Yun lang ha. Yun yung sinasabi ni Jonat. Gamitin nyo yung iyong technology sa food producers. Di ba yung digitalization of Meron na agriculture? yung anong pangalan yung no? nagre-report. Yung nagre-report sa'yo. Tinuturuan nila mga farmers how to use the digital platform sa kanilang hahanap buhay. Ma-monitor nila yung prices. Eh di wag ka magbenta kapag nakita mong binabagsak na mga traders. Wag ka muna, just hold. Pag lahat ng farmers may ganyang information at mag-hold sila, yung mga trader, mapipilit na magtaas ng presyo. Patatayuin mo pa sila ng Hindi, kagaya ng- internet connection doon. Marami Ayaw nila naman ng konektadong Pinoy. Ayaw nila. Maraming positibong paraan na magagamit yan eh. Kagaya nitong DTI, ini-encourage yung mga sari-sari store owners na mag-adapt doon sa mga digital platforms. Kasi nga, maraming tao ngayon na kahit na 20 pesos o 30 pesos lang binibili, gumagamit na ng mga digital payment system. Tapos may delivery. Ang ini-encourage... Hindi naman kamahalan ng delivery. Oo, yun nga. Kesa mamasahe ka pa. Oo. At yung oras pa. Oo. Pa-deliver ka na lang. Oo. Para yung nabanggit mo yan, sabi ng DTI, yun daw po, kasi meron na pong batas ngayon Internet Transactions Act. Oo. At dyan sa batas na yan, yung mga illegal na goods na binebenta sa internet ay kailangan bantayan na. Oo. So ito daw pong DTI, yung mga sisimulan na nila na hulihin Oo. ang mga illegal goods na binebenta po sa internet kasi marami pa rin Okay. Okay. So, How do you do that? hindi po masamang kumita, pero kailangan Maayos yung inyong tinitinda. Oo. So ang DTI ngayon merong cyber team. Hopefully. Ma-work Meron out. silang plano. Oo. Yung kanilang goal. Oo. Isama yun. E-commerce Bureau. Oh, yan. Pwede na raw po mag-issue ng subpoena sa mga nagtitinda dyan na illegal. Kasi mare may nagtitindang sigarilyo, e-vape, Oo. minor ang bumibili. Hindi mo naman alam kung ano. Oo. Kasi hindi nila alam ito. Pwede mo basta bang kumita. itinda yan dyan? Oo. Walang pinag-iba to doon sa Casino Plus Hindi mo naman alam sino ang sumusugal Oo. Dito, hindi mo naman alam kung sino binibenta. Bakit ka magtitinda ng e-vape? Bawal. Lahat ng mga bawal na ititinda dapat meron silang listahan. No? Ayun. Pati yung mga... Hindi, baka halabira din to. baka halabiran din yan kasi hahabulin mo rin yung mga Hindi mo alam kung nagtitinda. anong bawal, anong hindi bawal. Hahabulin ko yung nagtitinda na yan. Sige saan siya? Nandun sa India. Sabi ng DTI, kaya daw... Di ba? Nasa China. Nasa China, paano? Ang available, halimbawa Shopee, Lazada. Yung Pag bumili ka dyan, galing sa China. Oo, galing siya. Hindi naman galing dito yun Nakalagay nga, Lalo you na can yung track. sikat you na can track your mga purchase. clothing lines, yung Shein. Shein, Temu, mga You can Sikat track. yun. You can track your You can track your purchase. You can track your purchase. Really? Yeah. Nakalagay ito. Tapos Ngayon, telepono mo. ang problema dyan, kung ibang platform, hindi lang yung mga known na platform na Shopee, Lazada, pero nagtitinda ka. Paano ngayon yun? Yun na nga. Marami Habulin pa mo yun. problema itong DTI, in other words. Oo, are they prepared to work that out? Kasi, Kaya nga naghahanda na sila. May bureau, e-commerce bureau na. Oo. ako for example, ito may nagtitinda ng lambanog.
Kung namatay. Yun na nga. Nagtitinda ako ng lambanog. Yan na ang pag-asa ko para Dumaan ba sa FDA yan? Nag-TikTok ako, etc. and everything. Ito, lambanog, magaling, etc. etc. O yan, may nag-order ngayon. Papadeliver ko. Habulin mo ako. Kung nagkaroon ng problema. Kasi may licensing yung Ngayon, liquor. Hindi ko naman sasabihin kung saan ako eh. Pinakamaganda, magtinda kayo mga sibuyas, mga gano'n. Na talaga naman pang araw-araw na kailangan. May licensing yan. May licensing ba yan? Di nga klaro doon sa rules eh. Hindi, I know that. Alam ko, ang sigarilyo, may license ka. Ang Vape. toma, ang vape, dapat may license. So, hindi ka pwede magtindang online yan. Pero yung halimbawa, sibuyas, yung mga isang sako, sibuyas, Hindi kasi, mga ganon. nasa mo, yung sa TikTok, ako lalo na mga younger generation. nagti-TikTok. They're really, I salute their entrepreneurial, kumikita yung mga bata. Pero, minsan, nabibili nila to, tama, kung hindi mo alam kung saan, sa China or something, then sila magtitinda. Dito. Iti-TikTok, magaling mag-TikTok. Parang grabe ang sales, but hindi natin alam. Kamusta ba? Precisely Yung makeup, yung ganun-ganun. And then, makeup. Makeup, nakakasira yan sa kalusugan. May mga Makeup, ganun. pagkain, tea, whatever it is, lambanog, Yung kaibigan ko, wala naman siya sinabing, kailangan magpalisensya ka sa ganito. Tama. Wala. Alam mo kung bakit? Basta nagtinda Kasi sila meron na mag-asawa. silang sistema ngayon na meron talagang mga warehouse na ang lahat ng stock nandun na sa kanila. May logistical support And then, sila. yung gustong halimbawa magtinda, ako halimbawa magtitinda ako. Wala ako doon. Gagawa ako ng ng mga page ko. Precisely. Ganun na nga sila eh. Wala akong inventory ha. Siyempre. Wala rin akong wala akong stock. Yan nga I-connect ko lang doon. Yan nga Sukunin ko lang rin doon at sila rin yung magdi-deliver. Commission ka lang. Oo. Bali, ang nangyari lang sa akin, naging distributor lang ako without inventory. Yung nga sinasabi. Without capital. That is precisely what e-commerce is all about. It is. That is what e-commerce is all about. Na ikaw, wala kang inventaryo. You are a proponent, etc., etc. You are a seller. Yun lang. Nag-workout ka. Kung saan nanggagaling yung mga goods na yun. Sige nga. Ito yung rule ng DTI. Ayon sa kanilang press release po, kung gusto nyo magtinda, magmula daw ngayon, effective immediately to, pare. Immediately. Parang ngayon lang niya naisip eh. Lahat daw ng nagtitinda dyan, magre-register. Kailangan ilagay nyo ang presyo, brand name, description ng produkto, ang kondisyon nung binebenta nyo, yung inyong contact details. Okay. Kailangan nakalagay doon sa inyong online. Sa page. Okay. Ito masasabi. Para matitrace ka kung saan Ito. problema. Ito masasabi ko sa inyo. Okay. Good luck. Anong Kasi ganito yan. Hindi. Pare. Hindi. I'm telling you. You're wishing them well. I'm wishing them well. I hope that will happen. Alam mo kung bakit? Pare, alam mo kung bakit? Yung scammers nga eh. Scammers nga eh. Ayan, totoo yan. Ayan, yung scammers na gagawa nila. Gagawin nila. Gagamitin ko rin yan. Pero sa dami yung gaya na yung mga kaibigan ko, hindi nila ginagawa yan. They will have the details yung produkto nila, and then ikaw naman, may template na what product do you want to buy? Saan ang location mo? Then lalagay, and usually buyer, ikaw, lalagay mo lang HM. Anong how much? Tapos sasagutin ka, pinadala na kita ng PM. Yeah, That's the transaction, bro. Yung mga ganito? Wala yan. Wala ganon? Ay! Pare. Address. PM set. Ayun, yan ang sagot. PM set. Ganun na lang. Pare. I'm telling you. How much? As a matter of fact, itong ginawa ng itong ginawa na ito ng DTI, it's perfect sa scam. Gagawa ng logo, maganda, etc. Maraming magaling gumawa niyan. Ang daming gagawa. As per DTI. Ayan, gagawa pa na as per DTI. Perfect. Sabi pa po ng press release, kailangan daw, yung mga nagbebenta, magkaroon sila ng redress systems. Halimbawa, ako bumili. May reklamo ako sa produkto mo. May sira pala. Or what? Hindi. Ay, dami niyan. Wala. You're a false,
Yung claim False marketing ka, false marketing. may redress. Pare, Kabyat yun. kuntor na lang yan. Nung Kung panahon ng pandemic, marami akong Number 2. Nung pandemic, maraming nakaloko sa akin. Meron pa to ang labo Hindi ko masyado naiintindihan. Secure payment methods. Madali yan. Gcash ka lang. Gcash. Paymaya. Wag na yung Gcash. Paymaya na, go time, at saka na. Wag na ninyo yung Pero paano yung COD? Meet up Meron yan. din. Meet up kayo sa Starbucks, sa kanto Usually yung mga COD, yung mga yung mga food deliveries. COD. O kaya meet up. Mahusay naman yung iba. Kasi Ito hindi food Pinag-uusapan natin kung ano-anong produkto. kung ano-ano mga Ito yung finally. Ano pa? Robust data protection standards. Ay, naku. What the fuck is what does it mean? Robust data protection standards. Siguro ito yung hindi mo i-share. Anti-scam. Hindi mo i-share yung mga facts and figures or data na binibigay sa iyo ng buyer. Ano ba 'yon? Yung ba ibig sabihin ng data protection standards? Alam mo pare, ayan, yung sinasabi ni parin Joel, yan na yan. That is the transaction method of the day. Yung sinasabi niya. PM pa rin. Yeah, it's natin PM to. lang. Meet up tayo. Guys. In fact, the moment you click it na dahil binasa mo binasa mo ganyan. Na-track ka. Sila meron ng yung algorithm nila. Ito na sunod-sunod dadating sa yung message. Where are you located? What product are you interested in? Yan. Di ba yung mga ganun-ganun na. Ikaw naman nasagot. Ay, pero meron akong ikikwento sa inyo tungkol dyan. Recently lang, meron nagpatulong sa akin na meron sila mga products na online nilang binibenta. And then, itong Met found out some errors, no? Or error or probably violation. Sinuspend sila. Tinanggal ng Meta itong kanilang page. Sa Facebook, okay. Oo. And then, humingi na tulong sa akin itong taong to. Sabi niya, legit naman kami. Ito pa nga, ilang taon na namin ginagawa yan. Yan. And then, ang nangyari, sumulat sila sa DTI. Kasi meron palang ganoong sistema. Okay. Susulat ka sa DTI para i-apila yung iyong yung pagkakatanggal ng page mo doon sa Met. Mabilis naman ang galaw. Sa Meta. Di ang nangyari, sige, sumulat kayo. And then, nung pagsulat, tinawagan namin ng office ko na pwede niyo bang tulungan itong taong to na natanggalan ng natanggalan ng kanyang page doon sa Alam mo, ginawa ng DTI, tinawagan nila yung yung Meta and pina-restore nila. Na-restore. So ibig sabihin, merong control ang DTI. Kung anong content? Oo, kung ano sa content. Pare. Ba't hindi na lang sila magkaroon ng website? Okay, so at from that website, yun na magtutulong sa mga gusto magtinda dyan. Kaysa ganyan, asa kayo sa ibang... Pwedeng sa through DTI ang registration. Ito na nga. Para control na control nila yan. Ngayon kasi kahit yun nga, yung sinasabi ni Parin Joel. Ito na nga. PM na lang. Kaya ito na nga yan. Ang sinasabi nga natin, if you already have an e-commerce bureau, why don't you be the registry? Why don't you be the registry of all the traders, whatever it is, sellers? Kayo na yan. Ito. All others who are not registered. Ito yan. Ang laking trabaho niyan. E-commerce bureau kayo eh. Ito yung mga products available na sa tingin namin, ito talagang tama. Lambanog, etc. Press, ito yun. Ito yan. If you want to engage in e-commerce, ito rin yung mga registered companies. Kasi Larry, kakilala ka, tapos abogado ka, nakausap mo, you went through that, through that process. Alam mo, ang bilis umaksyon ng DTI. Ngayon, if you want to... The following day, na-restore yung niya. Dahil ikaw yun. If you want to... ordinaryong tao. Hindi papansinin niya. Kaya nga, if you want to be a registered, ito yan, dito kayo, punta kayo sa e-commerce hub ng DTI. Dito na yan. Then, sa ganyang press release, wala po tayong kauuwian. Dapat. Tama na yung sinasabi niya. Meron kayong
organized Tapos system. dapat meron talagang coordination ang DTI or yung e-commerce bureau with Meta. Yes, everybody. Na, itong kondisyon natin we will allow you to operate itong Meta. Basta dumaan sa amin yung registration, tsaka nyo na lang i-allow yung Ito po, good intentions naman si Secretary Roque. Ayan. Christina Roque, ano daw ba ang goal? To give every Filipino consumer peace of mind Ayan. when they shop online. Ayan. Yan, nakita mo parin Joel? It's a magical... It's a lofty goal. lofty goal. It's a lofty detalye kung goal. paano yun. Ang galing. Ano? Walang detalye kung paano. Bola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Larry Kidlat Gadon. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Yes, good morning. Ano yung libreng tawag, pare? Meron? Ano lang, yung kaibigan natin, si paring Jomel Gonzaga ng Globe. Sabi, sila ngayon ay binibigyan nilang libreng tawag at text ang mga OFW natin ay stranded sa Middle East. Kaya, Pwede silang tumawag dito. Maayos ang linya. Maayos ang linya. True Maayos ang linya. Wala bayad. Maayos ang linya. Wala yata, free yata yung bro. Naunahan na sila. Naunahan na ba sila? Oh, Smart. Ang gandang corpo. CSR yan, ikaw naman. Nung pa smart. Okay nga yung gawa. May data roaming pa nga Libre. Mga Pilipino. Naunahan na sila. At saka smart, wala namang sugal Hindi naman Gcash. Hindi yan Gcash Kaya mas Alam mo, maayos may na. mga kaibigan ako sa Globe, sa totoo lang. Kinukulit ko sila, ba't kayo pumasok dyan? Alam nyo, sir, yan Gcash, may sariling galaw yan. It's a universe. Hindi It's a separate... Joint venture yan. Hindi ng makakontrol ng Fintech, Globe. Palagay ko yung Gcash, diretso dun sa mga boss sa taas. Hindi na dumadaan dun sa ng Globe. Kaya yung mga galaw nila na ganyan. Di ba, ang dami natin kaibigan dyan sa Globe Basta yung gambling platforms na. Coco Smart, Bingo magpapasugal Plus, na rin ako. Casino Plus. Yung Paymaya, di ba? Smart dyan. Paymaya. Pasugal na din. Yan. Gandahan ng buhay yan. Mabuti sinadjust mo yan. Ang daming masisirang pamilya dyan. Di ba? I-register namin yan sa e-commerce bureau. Grabe. Yung ba kayang kontrolin ng e-commerce bureau? Hindi. Kasi, paano yan? DICT, kaya bang kontrolin ng DICT yan? Yung online gambling na yan? Kaya kung Ang tutusin. NTC. NTC. Yan ba yung dumaan sa GAB? Yan. Hindi. Pagcor na Wala nga na nga yung Kasi Pagcor It's Pagcor. Pagcor is a separate. Hindi, who's gonna state supervise ano yan? Pagcor? Sila may pasugal So they will supervise themselves? Themselves, yes. Galing Sarap nun. Hindi, tsaka, ano yung sinabi mo? Ibang mundo? It's a separate universe. It's a separate universe daw. Gcash, owned by Globe Fintech Innovations. Joint venture yan ng Ayala Corporation, Globe Telecom, tsaka yung China's, yung Ant Group. Ayan. Oo nga, yung kay yung Jack Ma. Alipay. Jack Ma. Kaya Jack Ma. nga. So, Jack Ma. hindi raw Yung sila. Alipay sa China, Jack ano Ma. yan, online Sino yan? gambling talaga yan. Yung Alipay sa Jack Ma. Ant Group. Alipay. 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 Si Jack Ma yan, Jack Ma. Jack Ma. Oo. So, diba, ang hirap na. Joint venture. Galing kung mag-joint venture sila, sugal Galing. Yan si Jack Ma, nagbigay ng talk sa mga students. Nile-lecturean tayo. Ang Philippines daw, ganito, ganyan. Ulul. Ikaw, sumakay ka lang doon sa backbone ng China government na ginawa. Kaya nabuhay ang yung Alibaba ba yung kanya? Ano yung kanya? Alibaba. Yung Alipay. Kaya nabuhay dahil nandiyan yung infrastructure na ginawa ng gobyerno. Sumakay ka lang, kala mo kung sino ka. Nilecturean mo pa ang Pilipinas. Yan yung joint venture ng Ayala. Nagalit yung mga local teki, sabi. Niyari nga kung magsalita kala mo, napakatanga natin Niyari nga ng Chinese leadership yan Kinulong? Inilagay muna sa Dinischero. Inilagay muna sa... Sobra ka ng madaldal, gano'n? Sobra ka ng madaldal. At saka, inano pa niya. Meron siyang criticism sa Chinese leadership. Chinese government. Sige. Gano'n gano'n Okay.
Dito ka muna. Hindi, may nagsabi sa akin dito na ang GCash, mahirap itanggalin totally kasi e-wallet yan, ginagamit na Okay. vital, integral part ng transaction na ng mga Pero Pilipinas. bakit sila merong pasugal? Meron silang mga pop-up messages ng Pasugal. responsible gambling. Please do not, yung ganon. Thank you. At may spending limits. Do not, para bang sa cigarette will cause cancer. So inaano nila. Meron silang silang messages na ganon. Hindi, the mere fact na sumali kayo dyan at payment system kayo, ay malabo yun. Oo. Tsaka ano Diba? kayo? Kahit marami pa kayong babala na ganyan. Pop-up, Not only that, you are Ayala. You are a centuries old company with values, Yeah. responsible citizenship and everything else. Tinitingala sa atas sa syudad dyan. Tapos ganyan Yung kayo? social values dapat. What kind of social iniisip values nila. are you trying No, to... when I was covering Ayala, Oo. nag-cover ako stock market listed dyan. Pare, grabe ang ano niyan. Grabe. Ang social ethics. responsibility. Ethics Ang yan, ethics. Panahon niya ni Jaime Sobel de Ayala. Oo. Yung mga annual report Enrique niya. Sobel. Enrique Sobel, Enzo. ganyan. Si Enzo. Enzo, medyo iba na ngayon yata. Kaya- Bumibitaw sila sa mga negosyong Mga ganyan. Oh, they are on... RSA, kahit sabihin mo, real estate, ayaw niya. Why? Sabi niya, inflationary. Inflationary ang real estate. Taas ng taas ang presyo. Nagre-revalue ng the same ka. size of Of land. land. Oo, yun nga. Oo. Ang ano ba, 3 elements of production, di ba? Land, labor, capital. So yung isang ano doon, argabyado na agad. Kasi mahal yung presyo ng lupa, hindi naman lumalaki ang area. So siya ayaw niya yan. Gambling, tinatanong namin siya. Gambling. Pag may gambling, nandyan na yung ibang bisyo. Oo. Kasi kailangan ka na ng pera. Susugal ka. Nandyan na yung prostitution. Nandyan na yung drugs. Nandyan na yung 5-6. Hindi mo makokontrol, hindi mo Na hindi mo man na makokontrol. Pwede ma-release sa mga Hindi ho kami ang involved dyan. Pay system lang po kami. Ang PAGCOR po ang nandiyan dyan. They are on the ground. Pero bakas ka sa pasugal eh. Bakas ka eh. I had to make Hindi, sure dapat- that the payment system is in place. Ayaw namin magkaroon ng scam. pagdating Dapat sa... talaga totally alisin na lang yung online gambling eh. At ito namang PAGCOR, dapat ay maging responsable rin naman. Magkaroon naman sila ng social responsibility. And Ang gambling dapat yung hindi gagawin concern Attorney, lang. ang dahilan ng PAGCOR, is for- there is demand. Precisely for that. There is demand for it. So, kung may demand, wala nang reign, wala nang paano? control. Oo, wala nang Just control. give everything. Ganon. There are certain conditions. Ayan. Before you can enter into that platform, merong ganito. Yan. Ay, bakit ang dami? Kumikita naman yung ano eh. And by the way, you have a choice. You can do it in the morning or you can do it at midnight. 24/7. Tutulog ka. Uy! Please. Makapagsugal nga. Biglang gano'n. Kasi 24/7. Minsan mga housewife yan, walang magawa. Tapos may Gcash. Okay. Inuuna, Nananalo naman sila. Oo. Pare, big Parang ano plus, yan eh. so, ano. Pare, sa lahat ng sugal, laging lamang ang bangka. Maniwala ka. Oo. Laging lamang ang house, Isabu. ang bangka. Yung tungkol dito sa mga ganito. Maski mapa-online yan. Yun nga online, hindi mo naman alam kung programmed yung online dyan eh. Nakikita mo nga physically yung barahan na ano. Alam mo, Di ba? Pwede mo yung program yan online. kaysa sa... Napaka-ethical na company ng Ayala. Hindi Oh, nila hindi nila. Really? Hindi na papayagan yung mga Rigged ganyan. ang games. Bakit ka tumatawa? Hindi naman joke yun. Hindi naman joke yun. Dito talaga makikita na unti-unti na-erode na rin yung ethics. Pinagamit yung pangalan. Kasi kahit hindi mo pwede justify na magkaroon pa rin ng ethical standards yan, yung sugal na yan. Hindi ba? Tapos kinarga mo, 200 years of business and then you accuse us of rigged gambling. Yes. Gambling, Sinira. Kami ay marangal. Oo. gambling will parang ano yan, the poor will always be with us. Gambling will always be with us. Mabuti pa pasukin Mabuti na natin. papasukin na yan. Kasi kung iba pa, Para malimitahan yung mga ill effects of gambling. no! Galing.
Anyway, Ayos ba yan? Oo. Anyway, may pop-up messages naman na responsible gambling po tayo. Responsible gambling po tayo. Nako, mag-ingat na po kayo. Yung mga delivery trucks, yung mga sand and gravel. Yung mga killer trucks na yan. Galit na ang LTO. Please be advised, ha? Please be advised. Sabi po nila, lahat daw po ng mga unsafe na mga sasakyan ay i-impound ng LTO. Paano nila malalaman kung ano yung mga kung ano yung unsafe? Pag nakabangga. Marami din naman. Nakabangga ka eh. After the fact na yun. Unsafe ka, nakabangga ka. Paano nga? Basta ba, may babala po ang LTO, crackdown daw, unsafe vehicles. Patay kayo. Yung sinasabi ni Parin Joel. Kailan nila malalaman kung safe? registration or pupuntahan nila sa garahe. Nakikita nila sa kalye. Ilang milyon yan, pare? Oo nga, marami sila. Ang talaga susi dyan, doon sa registration, complete check-up. Bago mag-register yan. Meron silang roving task force. Nakikita nila yung mga goma. Yung goma mo, medyo Pudpud yan. Hindi pwede yan. Ganun lang. Para mo namang ocular mo lang makikita. Sa registration pa lang kasi marami po dyan truck. Makikita mo. Sa tingin lang. LTFRB yan. Isang tornilyo na lang. Ang kailangan pumirma. Nakakakita ako sa kalye na ng truck na tumitirik. Oo. Halos araw-araw yan. Baka kailangan na rin ng truck modernization program. Oo nga, no? Pwede, pag jeep nga, minomodernize. pag sa registration... Truck modernization program din. Meron na tayong registration pero process. Noong 2024, ang nabibenta na commercial vehicles, 10,000 a month. Sa laki, ang dami, no? Laki. Kasi umaakyat ang economy. Oo. Ang brand new kasi, ang problema lamang po dyan sa brand new, hindi affordable doon sa mga maliliit na negosyante. Ang LTO may crackdown laban doon sa converted. Oo. Na ano po yan, imported from Japan. Kasi doon, kabila ang... nasa kabila, sa liwa. Sa liwa. May crackdown po sila dyan. Ang mga apektuhan yan, sa tingin ko, yung mga... Maliliit. Oo. Nagkokopra ka. Yung mga micro, small. Bibili ka mo naman 3 milyon, 4 na milyon na halaga ng truck. Hindi mo kikitain yun. Oo. O ngayon, etong gusto ko ito. Yung gusto nilang maging kondisyon ng mga sasakyan. Say vehicles. Yung sinasabi nga ni Jonat, paano niyong gagawin yun? Registration. Sa registration. Hindi pwedeng team lang. Papadala ka ng team, tapos may crackdown. Hindi ba yun magta-traffic hindi ba yun yung sabihan kayo, naku po, yung emission nyo po parang pagsakfu yata. Kailangan nating ayusin yan. Paano yun? Hindi, at saka ang problema na registration din, i-require sila ng maintenance sa 5 years. Yun na nga paano you register and then that's good for 5 years or what? Every year? Ang taning ni ni Bicor. Bicor, ang taning niya, by August, impounded kayo pag hindi matino ang inyong sasakyan. So you have, 1 month? Every year ba registration ng mga vehicles? Oo, every year. Every year, pare, sorry. Ang sinasabi mo, lisensya. Ito Lisensya every year. Doon sa rehistro. Hindi, paano mo i-impound by August kung ang rehistro ko December pa? Revoke the registration. The registration. Delikado. Ako, i-revoke mo ako. Nung pinaregister ko ito, maayos ito. Ayan. Patas ngayon, i-impound Pumasa ako sa inyo. Pumasa ako sa inyo eh. Revoke? Maggulo yan, pare. Gulo. Hindi ko alam paano niya i-implement o baka naman lang to, precise lang. Ako, ganito ang aking solusyon dyan. Ano? Patawan mo ng napakalaking multa pag nasiraan sila sa kalsada. Yun.
So talagang make sure na kondisyon ka. Maintenance is Aside from registration na maayos, magpataw ka ng penalty. Yan, maganda yan. Yung Malaki. tipong Talaga i-condition mo yung sasakyan. nasiraan ka sa kalye, 20,000. Oh. Ang dami niyan. Yung Wala, mga makikita mo eh. Kasi talaga namang dapat i-retire na yun eh. Yung iba dapat i-retire na kasi lagi Every time nasisira mahuli na. ka sa kalye na tumiri ka, second offense, 50,000. Ang tingin ko, may mga truck dyan, parang ginamit pa nung truck ng hapon. Meron ganun. Sa mga shooting, nakikita mo, parang ganun eh. Sobrang luma, truck pa ng Yung inambush sila, Ganun, bababa ng... Boss Anyway. naman, we were registered Pag 2024. 1 year ago, na-register kami. In other words, we were already Tapos sasabihin mo, unsafe kami. advised na, okay, safe ito. Mas maganda yung sinasabi ni Larry. Okay, registered ka ngayon. Ang tingin namin nung registered ka, maayos ka. Ngayon, tumiri ka, after 1 day, hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Titirahin ka lang. Multa ka. Multa ka. So make sure, kondisyon ng sasakyan mo. Make sure. Ngayon, Pag naka-aksidente, mas malaki. involved ka, mas malaki. Mas malaki. Wala nang question. Yung Kaya kailangan, Yung mga tipo bang responsible. masakit talaga sa bulsa nila, Kaya yung multa. sikasuhin. To do the implement this, sana nga, yung Transport Safety Board. Yun na nga yun. Yun ang magagawa niya. And then it's a dream. Independent. It's a dream. hindi naman kailangan It's a yung dream. transport safety. Pero Hindi, executive order lang Ngayon yan. pa lang, ngayon pa lang sabihin na ninyo, sa LTO lang yun, sasabihin niya, ito, pag i-register namin kayo, pag registration, maayos ang aming pag-register sa inyo. Pag kayo naka-aksidente, pag kayo natigilan kayo dyan, tumirik kayo, dyan. Pag aksidente, mas malaki. Pag tumirik lang kayo, mas maliit. Pagtirik lang. Pagtirik lang. Pag Yun na nga ang matindi. Kahit saan ka magpunta, may nakatirik. Ito, hindi. Grabe ang traffic niya. Hindi. Ito. Kanina lang, may Ito, nakakita tumirik ko ka. ganyan, oo. Magpa-penalty ka at the same time, yung hihila sa'yo para mawala ka dyan sa kalye ay ikaw rin magbabayad. Saka multa. Multa ka. Yung tirik ngayon, parang status symbol yan. Ganito. Tumirik ako. Yan. Sa laki ng multa. Status. Kaya ko magbayad ng multa. Yan. Tumirik. Ang kalimitan na nagiging cost ng pagtirik ng mga truck, no? Sa napuna ko ay overheating. Yan. Ang overheating kasi, napapabayaan yung cooling system ng sasakyan. Hindi nalalagyan ng ano. Hindi lang yun. Yung fan kasi, Well, yung overheating. Tsaka malaking kinalaman ng overloading. Kasama yun. Pag overloaded dyan, talagang overheat. Mag-overheat. At saka yung ginagamit na fan, Yung maliit. Sige, hindi. Kaya yung fan ang blower Ang kasi ginagamit auxiliary daw, di fan. baterya? Di baterya. Dito. Yung ginaganon sa mukha. Hindi, ito ang lahat ng mga nagkokotse at nagsasasakyan. Ito ang dapat nilang tandaan. Ang auxiliary fan ng kanilang mga sasakyan, yung nakalagay doon sa blower doon sa radiator, hindi yan forever. Oo. Every 3 years dapat pinapalitan yan. Automatic, whether or Kahit not. pa sabihin na umaandar naman hindi Hindi. pa rin. Dahil hindi mo alam kung kailan yan bibigay. Anytime. Maaaring nasa kalsada Oy, ka. ang ito, sinasabi- huli na lang. Ito. Meron magkakaroon po daw dyan sa Commonwealth. Kung merong bus lane sa EDSA, Meron. dyan sa Commonwealth, Meron na magkakaroon rin. ng livelihood-based lane. I-determine na ngayon yung livelihood. Livelihood-based. Ano? Ang dami na ngayon. Please, yung inyong livelihood na sinasabi nyo, Livelihood define. MMDA. I-define mo, anong kasing livelihood? Gambling? What kind of livelihood are you trying to want? What? Gambling or Ano yan? Teka muna, awatin ko lang si Jonathan. Hindi livelihood yung gambling. Yung gambling racket yan.
Kahit naman 300 years na kayo nasa 300 years na kami. Huwag mo sabihin masigip ang Amerikano mo pag nasa gambling ka. Ito, kita mo. Ayan, no? Pare, kulay mayaman. Blue and Ito white. na, blue and white. Yapi Yapi ang dating, yapi. Yan ang kulay Tayo, mayaman. Electric blue and white. Yan ang kulay mayaman. Pag nakakulay mayaman to, kinakabahan ako. Baka magsayaw bigla eh. Hindi. Pag ito kulay mayaman, kinakabahan ako. Baka bigla magbigay ng bangus eh. Ay! Ayan! Ang gagaling lang niya, pare. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Larry Kidlat, Gadon, Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, andito na siya. Kulay mayaman pa. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, uy,